Napansin mo na ba kung gaano kadalas ay tila sobrang komplikado ang pananampalataya? Mga tuntunin, hinihingi, panloob na panggigipit, akot na mabigo sa harap ng Diyos. Ngunit kapag titingnan natin ang mga salita ni Jesus, natatanto natin ang isang bagay na nakakagulat. Ang pananampalataya na nakalulugod sa Ama ay hindi detalyado o formula. Ito ay simple, dalisay, at totoo, tulad ng tiwala ng isang bata sa kanyang ama. Ito mismo ang ipinakita ng Panginoon sa Marcos 1:0, nang ang mga tao ay nagdala ng mga bata sa kanya upang pagpalain. Sinubukan sila ng mga alagad na pigilan, ngunit nagalit si Jesus at sinabi, "Hayaan ang maliliit na bata na lumapit sa akin, at huwag mo silang hadlangan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sa mga pulad nito." At pagkatapos, hinawakan niya sila sa kanyang mga bisig, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Pag-isipan sandali kung paano haharapin ng isang bata ang buhay. Kapag sila ay masaya, hindi nila itinatago ang kanilang saya. Tumakbo sila, tumalon, ngumiti, at sumuko sa sandaling ito. Kapag nasaktan sila, hindi nila ito sinusubukang itago, ngunit tumakbo sa mga bisig ng kanilang ama o ina na naghahanap ng aliw. Kapag sila ay natatakot, ang kanilang unang reaksyon ay hindi para sa kanilang sarili, ngunit upang abutin at hanapin ang kaligtasan ng kamay ng kanilang ama. Ganito tayo itinuro ni Jesus na ipamuhay ang ating pananampalataya. Walang maskara, walang negosasyon, walang kawalan ng tiwala, ngunit may ganap na pagsuko. Ang isang bata ay nagtitiwala sa salita ng kanilang ama nang hindi tinatanong ang bawat detalye. Kung may ipinangako ang kanilang ama, nakatitiyak sila na naniniwalang matutupad ito. At ito ang uri ng pagtitiwala na inaasahan ng Panginoon mula sa atin. Marahil ay napagganto mo na habang kumatanda ka, pinatigas ng buhay ang iyong puso. Mga karanasan sa sakit, pagkabigo, takot, pagkabigo, lahat ng ito ay maaring nagnakaw sa iyo ng pagiging simple ng pagtitiwala ng walang pag-aalinlangan. Sinasanay tayo ng adulthood na maging maingat, magkalkula, at magsarili. Ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus na bumalik sa isang lugar ng tunay na pagtitiwala. Tinatawag niya tayong ipamuhay ang ating pananampalataya bilang mga anak, umasa sa Kanya sa lahat ng bagay, para sa pang-araw-araw na pagkain, panustos sa pananalapi, ginhawa para sa pagod na kaluluwa, lakas kapag tayo ay nanghihina, patnubay kapag hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Nais niya matuto ayaw magpahinga sa kanyang mga bisig, batid na hindi nagkukulang ang ama. At dito isinilang ang tunay na kalayaang espiritual. Kapag huminto tayo sa pagsisikap na kontrolin ang lahat at isuko na lamang ang ating mga puso sa Diyos, natuklasan natin ang kapayapaan na hindi maipaliwanag, ngunit napupuno nito. Hindi pinapasan ng isang bata ang bigat ng mundo sa kanilang mga balikat. Nagtitiwala sila na may mas mataas na mag-alaga sa kanila. Gayun din, kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, inaalagaan niya ang kalimitan nating sinusubukang dalhin ng mag-isa. At ang totoo, hindi tayo nilikha para pasanin ang gayong mabibigat na pasanin. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihiyapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Ang pangakong ito ay para sa iyo, dito at ngayon. Kung ang iyong puso ay nabibigatan ng mga pagdududa, pagkabalisa, o kakok ngayon, alamin na ang Panginoon ay umaabot sa iyo. Tulad ng isang ama na tinatanggap ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na darating ka ng perpekto, puno ng mga sagot, o nalaman ang lahat. Inaasahan niyang darating ka kung ano ka man, dala ang iyong sakit, kagalakan, paghihirap, at maging ang iyong kawalan ng pananampalataya. Sapagkat ang nagpapakilo sa puso ng Diyos ay hindi kung gaano karami ang iyong nalalaman, ngunit kung gaano kalaki ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Handa siyang hawakan ang iyong kamay at gabayan ang iyong mga hakbang. At habang tinatanggap mo ang mensaheng ito, iniimbitahan kitang manatiling konektado sa amin. Kung ang salitang ito ay nagsasalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito, at mag-iwan ng iyong komento. Sama-sama, bumuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya na naghahangad na ipamuhay ang simple ngunit malalim na relasyon sa Diyos, bilang mga anak na nagtitiwala sa Ama.
Mababago nito hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng marami na hindi pa nakakaalam ng pag-ibig ni Jesus. Nang sabihin ni Jesus na dapat nating tanggapin ang kaharian ng Diyos bilang mga anak, inihayag niya sa atin ang isang malalim na lihim tungkol sa espiritual na buhay. Ang isang bata ay hindi nag-alinlangan kung ang kanilang ama ay uwi sa kanilang pag-uwi mula sa paaralan, at hindi rin siya nagdududa kung may pagkain sa mesa. Naggiwala lang sila. At tiyak na ganitong uri ng paggitiwala ang nais ng Panginoon na ibalik sa atin. Ilang beses tayong gumugugol ng mga gabing walang tulog na sinusubukang maghanap ng mga solusyon sa mga problemang lampas sa ating mga kakayahan. Gaano kadalas tayo nag-alala tungkol sa hinaharap, na para bang ang bukas ay nakasalalay lamang sa ating lakas. Gayunpaman, ang salita ay nagpaalala sa atin sa Kawikaan 3, versikulo 5 at 6, maggiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso, at huwag ka manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ang paggitiwala ng buong puso ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa kontrol sa bawat detalye, at pagkatutong magpahinga sa kalooban ng Diyos, kahit na hindi natin naunawaan ang landas. Ngunit ang kamumuhay sa tiwala na ito ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Kadalasang nahihirapan ang mga nasa hustong gulang na makilala ang kanilang pangangailangan para sa kulong. Natututo tayong maging sapat sa sarili, upang malutas ang lahat sa ating sarili, upang ipakita ang isang imahe ng lakas. Gayuntaman, sa harap ng Diyos, hindi natin kailangang magsuot ng maskara. Ang hinihiling niya sa atin ay ang pagsuko ng mga bata. Katulad ng mga batang tumakbo kay Jesus na walang mga titulo, walang mga tagumpay, na walang maiaalok kundi ang kanilang mga sarili, tayo rin ay tinawag na lumapit sa Panginoon ng may kasimplehan. Sinisira nito ang pagmamataas na nagpaalala sa atin na ang buhay ay hindi pinapanatili ng ating mga nagawa, kundi ng patuloy na pangangalaga ng ating makalangit na Ama. Marahil ay dumaranas ka ng panahon na tila imposible ang paggitiwala. Maaring nakatanggap ka ng mga balita na naggayanig sa iyong pananampalataya, maaring sarado ang mga pinto, at maaring mabagal na dumating ang mga sago. Sa mga sandaling ito, natural na makaramdam ng takot, pagdududa, o maging ng kuksong lumayo. Ngunit tandaan, kahit ang mga bata ay umiiyak, nadidismaya, at nalulungkot, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sila sa yakap ng kanilang mga magulang. Gayon din, ang Ama ay laging naghihintay sa atin ng bukas ang mga bisig. Hindi siya nasaktan sa ating mga luha, ni hindi niya inilalayo ang kanyang sarili kapag nag-alinlangan tayo. Sa kabaligtaran, ito ay sa mga sandaling ito na ang kanyang presensya ay nagiging mas totoo. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na pumakbo sa Kanya, ilagay ang ating sakit sa Kanyang mga kamay, at magdahinga sa katiyakan na alam niya ang Kanyang ginagawa. At may isang bagay na makapangyarihan sa pananampalatayang tulad ng bata na itinuro sa atin ni Jesus, ang kakayahang magsimula muli. Ang isang bata ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa loob ng ilang araw o nagtatanim ng matagal na sama ng loob. Kung makatanggap sila ng hindi o hindi pa, mabilis silang lumipat na nagtitiwala na may dahilan ang kanilang mga magulang. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating espiritual na paglalakbay. Gaano kadalas natin binibigyang kahulugan ang mga pagkaantala ng Diyos bilang pagtanggi? Gaano kadalas natin nalilito ang isang, hindi ngayon, sa isang, hindi kailanman? Ngunit alam ng Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Nakikita niya ang hindi natin nakikita, alam niya ang mga panganib na hindi natin maisip, at sa makatuwid ang Kanyang paghihintay ay palaging proteksyon at pangangalaga. Ang pagsuko sa tiwala na ito ay parang pagkapahinga sa tahimik na tubig pagkatapos ng mahabang bagyo. Isipin kung ano ang magiging buhay mo kung magtitiwala ka sa Diyos tulad ng pagtitiwala ng isang bata sa kanilang ama. Isipin na ang pagising sa bawat araw ay walang mabigat na pasanin ng pagkabalisa. Alam na ang Ama ay nag-alaga na sa lahat. Isipin na nahaharap sa mga hamon na alam mo na, kahit na hindi mo naiintindihan ang landas, mayroong isang tiyak na kamay na gumagabay sa bawat hakbang. Ito ang paanyaya ni Jesus, mamuhay na may simple, sumuko, at nagtitiwala na puso.
At sa pagtitiwala na ito nasusumpungan natin ang kapayapaan, pag-asa, at lakas upang magatuloy, kahit na sinusubukan tayo ng buhay na patigasin. Kung mayroong isang bagay na ganap na nagbabago sa ating espiritual na buhay, ito ay muling pagtuklas sa pagiging simple ng pananampalataya na itinuro sa atin ni Jesus. Hindi niya tayo tinawag sa isang mabigat na relihiyoso, puno ng mga hinihingi na nakakadurog ng kaluluwa, ngunit sa isang buhay, tunay, at matalik na relasyon sa Ama. At ang relasyong ito ay umuunlad lamang kapag pinili nating magtiwala bilang mga bata. Ang pananampalatayang parang bata ay hindi isang walang muwang na pananampalataya, ngunit isang pananampalataya na nakasalalay. Ito ay ang katiyakan na, kahit na ang hangin ay umihip ng malakas at ang hinaharap ay tila hindi tiyak, ang mga bisig ng Ama ay nananatiling bukas upang hawakan tayo. Ito ang pangako ni Jesus, kung paanong tinanggap niya ang mga batang iyon sa Marcos 1:0, patuloy niya tayong tinatanggap ngayon, tinatanggap tayo kung ano tayo, nang hindi hinihingi ang pagiging perpekto, tanging pagtitiwala. Marahil ay nahihiyapan ka sa bigat ng pagnanais na kontrolin ang lahat ng mag-isa. Marahil ay sinubukan mong hawakan ang kakbo ng iyong buhay gamit ang iyong sariling lakas at nakaramdam ng pagod. Ngunit makinig, ang Panginoon ay hindi humihingi sa iyo ng higit pang pagsisikap ng tao. Hinihiling niya na sumuko ka. Hinihiling niya sa iyo na iabot ang iyong kamay tulad ng gagawin ng isang bata, sa paniniwalang sa pamamagitan ng paghawak dito, magiging ligtas ka. Ito ang ibig sabihin ng mamuhay ng pananampalataya na nagbabago. Hayaan ang Diyos na maging Diyos sa iyong buhay, bitawan ang mga enda at magtiwala sa Kanyang pangangalaga. Ito ay kapag tinatanggap natin ang ating pagtitiwala na ipinakikita ng Panginoon ang Kanyang lakas. Hindi niya inaasahan na magiging malakas ka sa lahat ng oras. Sa kabaligtaran, ito ay sa kahinaan na ang Kanyang kapangyarihan ay ganap. At kapag nagsimula tayong lumakad sa simpleng pananampalatayang ito, natuklasan natin ang isang kamanghamanghang bagay, ang patuloy na presensya ng Ama. Hindi lang sa panalangin, hindi lang sa Sunday service, kundi sa bawat detalye ng ating pang-araw-araw na buhay. Inihahayag niya ang Kanyang sarili kapag nagising tayo at nagsasabi ng, "Magandang umaga, Panginoon." Kapag nahaharap tayo sa kahirapan at naalalang hindi tayo nag-iisa, kapag nakatanggap tayo ng hindi inaasahang kagapala at nakilala natin na nagmula ito sa Kanyang mga kamay. Binabago ng buhay na ito ng pagtitiwala ang ating mga puso. Ang pagkabalisa ay nawawalan ng kapangyarihan, ang takot ay nawawalan ng lugar, at ang pag-asa ay namumulaklak. Ang pananampalatayang tulad ng isang bata ay nagbubukas sa ating mga mata upang makita na ang Diyos ay hindi isang malayong konsepto, ngunit isang kasalukuyang Ama na sumasama sa atin sa bawat hakbang ng daan. Ngayong gusto kong anyayahan ka na magmuni-muni, ano ang kailangan mong sumuko sa mga bisig ng Ama ngayon? Marahil ito ay isang ipinaggaliban na panaginip, marahil isang nakatagong sakit, marahil isang kakot na hindi mo kailanman napag-usapan sa sinuman. Ngayon, tinawag ka ni Jesus na lumapit bilang isang bata, nang walang pag-alinlangan, walang maskara, simpleng may tapat na puso na nagnanais na magtiwala. Hindi niya tinatanggihan ang mga lumalapit sa Kanya sa ganitong paraan. Sa kabaligtaran, nangako siya na sasalubungin, pagpapalain, at palalakasin. At kag sumuko ka, matutuklasan mo na ang parehong Diyos na tumanggap sa mga bata, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ay ang parehong Diyos na nagbukas ng Kanyang mga bisig sa iyo ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, hinihikayat kitang manatili sa amin. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig tungkol sa mapagpalayang pananampalatayang ito, at mag-iwan ng iyong komento. Ang iyong kakikipag-ugnayan ay hindi lamang isang simpleng kilos, ngunit isang gawa ng pananampalataya na nagkapalaganap ng salita at nagdudulot ng pag-asa sa marami pang iba. Naway palakasin ng Panginoon ang iyong buhay, ibalik ang iyong pagtitiwala, at i-renew sa loob mo ang kagalakan ng pagiging isang minamahal na anak, ginagabayan at protektado ng Ama. Ngayon, piliing magtiwala tulad ng isang bata, at makikita mo kung gaano kalaki ang maaring baguhin ng biyaya ng Diyos sa iyong paglalakbay.